So good morning po, ako po si Nobles Mark Anthony D mula sa 1E4 BS Criminology. So ipapakita ko po sa inyo ngayon ang topic na naka-assign po sa akin, ang balagtasan po. So ang balagtasan po ay isang uri ng patulang pagtatalo kung saan may dalawang panig na nagtutunggali sa isang paksa lamang. Isa ang pumapabor at sa kabilang panig ay ang sumasalungat sa isyong pinagtatalunan. Karaniwan itong may lakandiwa o tagapamagitan na gumagamay sa daloy ng pagtatalo. Narito po ang ilang katangian sa balagtasan. May dalawang magkasalungat na panig. So, ayun po yung sinasabi ko kanina na sang-ayon at hindi sumasang-ayon sa isyong pinagtatalunan, o pumapabor o sumasalungat. So, ang padalwa pong katangian ay ginagamit ang sukat at tugma sa pagsasalita. So, dito po, yung pagsasalita po nila ay may sukat at may tugma po. Dito ay may isang lakandiwa na nagsisilbing tagapamagitan at tagahatol dun sa dalawang nagtatalo. So, ang pang-apat pong katangian ay angkop na wika at matatalinhagang pahayag ang ginagamit upang makapangikayat ng mga tagapakinig. Narito naman po ang kasaysayan ng balagtasan. Unang isinagawa ang balagtasan noong Abril 6, 1924 o April 6, 1924. Bilang parangal po kay Francisco Balagtas. Kaya ito tinawag na balagtasan dahil sinunod po ito sa pangalan ni Francisco Balagtas. Ang una pong nagsagawa ng balagtasan o nagtunggali ay sina Jose Corazon de Jesus at Florentino Colantes. Sila po yung unang nagtagisan sa isang pampublikong balagtasan. So, hanggang ngayon po, hanggang sa kasalukuyang panahon, ginagamit pa rin po ang balagtasan upang bilang isang paraan ng malikhaing pagpapahayag at pagpapaliwanag ng magkakaibang pananaw sa isang issue lamang. So, para po sa akin, napaka-importante po ng balagtasan, hindi lamang po dahil po sa history, kundi dahil po ng siguro po mas naiintindihan po ng mga tagapakinig kung balagtasan po ang gagamitin ng dalawang nagtatalo. Yun lamang po at maraming salamat.